Ito na po ang ating pagsamba ngayon at dadako tayo ngayon sa ating pag-aaral po ng mga salita ng ating Panginoong Diyos na buhay. Dito po tayo ngayon sa aklat po ng Romans chapter 1, verse 16. No? Atin po itong alamin ang Romans chapter 1, verse 16, mga kapatid. Sabi po dito ni Paul, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek." Okay? Now, ang ating paksa ngayong umaga ay the purpose of the gospel of Christ. The purpose of the gospel of Christ. Sa Tagalog, ang layunin ng Ebanghelyo ni Kristo. Okay? Ano po ba ang layunin ng Ebanghelyo ng ating Panginoon? No? Kaya atin po ito ngayon talakayin sapagkat napakahalaga na atin pong maintindihan kung ano po ba ang layunin ng Ebanghelyo sa buhay po natin. No? Kasi po may mga nangangaral po ngayon na ang layunin daw ng Ebanghelyo, kaya siya nangangaral para daw iligtas ang kaluluwa ng isang tao doon sa impyerno. So ang kalalabasan, siya po ay tagapagligtas na, no, ng kaluluwa doon sa impyerno. Kalalabasan, isa na po siyang co-savior ng ating Panginoon. Di po ba? May mga aral pong gano'n, no? Pag-aralan mo para maligtas. Di po ba? So alamin natin, what is the purpose of the gospel? Okay? Now, we believe that eternal salvation is solely of the Lord. Okay? Napag-aralan natin ng mga nakaraang linggo, no, dalawang session po yon. Yung una, yung sovereignty of grace, sovereignty of God. No, nakita ho natin doon na ang Diyos nagagawa niya ang lahat ng mga bagay. Tama po? Kaya po, nandun yung ating paksa doon sa ating pinag-aralan. God is God and He does His will. Ang Diyos po ay Diyos at nagagawa niya ang kanyang nais. Okay? Now, yung pangalawa nating pag-aaral nung last Sunday, tinalakay po natin doon yung apat na aspeto ng pagligtas po ng Diyos po sa atin. At atin pong nakita doon, mga kapatid, yung una, yung paghirang sa atin ng Diyos before the foundation of the world. Yun po talaga ang totoong kaligtasan at buhay na walang hanggan. No? Purely po na ginawa po lamang ng ating Panginoon. Hindi ho kasama ang tao sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Hindi ho siya kasama doon sa pagligtas, no? Kundi tayo ang iniligtas po ng ating Panginoon. Pangalawa, yung mga hinirang ng Diyos before the foundation of the world, mga hinirang ng Ama, before the foundation of the world, yun naman ang binigay ng Ama kay Kristo upang tubusin. Nakita po natin doon na sabi po natin kay Kristo, ang ibinigay ng Ama sa akin ay aking ibabangon sa huling araw. So, yun po yun, yung pagliligtas sa atin ng ating Panginoong Kristo. And then, ang iniligtas po ng ating Panginoong Kristo, yun naman po ang mga born again. Tama po? Yun po ang mga born again ng Espiritu ng Diyos, kaya tayo binuhay, no? Sa kalagayan nating patay dahil po sa ating mga kasalanan at pagsuway po, mga kapatid. Okay, yung pang-apat, yun po yung tinatawag na final salvation. Yung pagdating po ng ating Panginoon. Tama po? The final phase of our salvation. So nakita ho natin doon, napakaganda ng ginawa po ng Panginoon sa atin, at nakita ho natin doon na tayo po ay sasalubong sa Lord, at tayo po ay kasama ng Panginoon doon po sa langit. Tama po? Ang lahat na ito, ang apat na yan, si Lord po ang gumawa. Amen? Wala hong tao roon na gumawa para magiging ganun tayo. Di ba ba? Malinaw po? Ngayon, atin ngayon pag-aralan yung layunin ng Ebanghelyo ni Kristo. Ano bang layunin po ng Ebanghelyo po ng ating Panginoon? Kaya the Father, no, kita pa natin dito, the Father chose a people in Christ, the Son redeemed them by His blood, kita ho natin, and the Holy Spirit quickens the dead, no?
binuhay ang patay. The gospel does not make men saved eternally. It declares what Christ has already accomplished for His elect. No? Ibig sabihin, mga kapatid, diniklara po ng gospel, ng ebanghelyo, ng salita ng Diyos, kung paano tayo iniligtas ng ating Panginoon. Amen po? Okay? Hindi yung gospel ang nagligtas atin ng kaluluwa sa impyerno, kundi diniklara, sinabi, isinulat para malaman natin na tayo po ay mayroong kaligtasan at buhay na walang hanggan na ito po ay ginawa ng ating Diyos. Kaya dito po may 5 bagay na nais ko pong ipabatid po sa inyo mga kapatid, okay? Para mas higit na tayo ay maging matibay, maging matatag, no, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, para hindi tayo madaya, hindi tayo malinlang, no, ng mga ngaral po ngayon mga kapatid, no? Kaya sabi ko dito, number 1, the gospel declares accomplished redemption. No? Diniklara po ng ebanghelyo na ang katubusan ay tapos na. Tapos na po ba? Ang pagtubos sa atin? Amen. Tapos na ba ang kaligtasan at buhay na walang hanggan? Amen. So sa kanila, sa ibang mga ngaral, ngayon pa lang, gagawin pa lang. Hindi o, tapos na. Basahin po natin. Anong ebidensya po? John chapter 19 verse 30. Sabi po dito, when Jesus therefore had received the vinegar, nung siya pinapako sa krus, no? At siya po'y nakatanggap, pinainom ng suka, he said, it is finished. And he bowed his head and gave up the ghost. Tingnan niyo po, no? So, sabi ni Lord, it is finished. Ano po yung natapos ni Lord? Natapos na po niya ang kanyang ginawa, natapos na po niya ang kanyang pagliligtas, ang pagtubos sa atin, kaya tayo binigyan na po niya ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sino po nagbigay sa atin ng kaligtasan at buhay na walang hanggan? Ang Diyos. No? Ang Diyos ang siyang nagbigay. Okay? Sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya po malinaw na sabi ni Lord, it is finished. So, tapos na ang kaligtasan, hindi yung gagawin pa lang. Hindi yung didiktahan mo pa lang. No? Hindi yung mangangaral ka para maligtas sa impyerno ang isang tao o isang kaluluwa. Hindi yun, mga kapatid. Tapos na po, before the foundation of the world. May pinili na po ang Lord, may hinira na po ang Diyos para sa kaligtasan. At ang pangako niya, malinaw po doon, no? Sa Titus chapter 1 verse 2, sabi po roon ng ating kapatid na Pablo kay Tito, mga kapatid, sabi po doon, in hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. So may pangako na po ang Lord, no? Ng kaligtasan at buhay na walang hanggan before the foundation of the world. Okay? So naganap po yan, no? Ginawa na po yan ng Diyos. Kaya dito ay meron tayong tinatawag na eternal redemption. Walang hanggang katubusan. Okay? Dahil sa ginawa po ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, pagka tinubos ka ni Kristo, tubos ka talaga. Amen po? Tubos ka talaga. No? Tinubos ka, hindi nawawala ang pagtubos sa iyo ng ating Panginoon. Kasi eternal redemption nga po eh. No? Hebrews chapter 9 verse 12, ano sabi ho dito? Basahin po natin, neither by the blood of goats and calves, but by His own blood, He entered in once into the holy place, having obtained eternal salvation, eternal redemption for us. Tingnan niyo po. Para sa atin, yung eternal redemption. Amen po? Kaya tayo, ang pagliligtas sa atin, ang pagtubos sa atin, eternal. No? Walang hanggan ng pagligtas po ni Lord sa atin.
Kaya, kung tayo tinubos ng walang hanggang katubusan, aba, di dapat meron din tayo na buhay na walang hanggan. Tama? Okay? Kasi tinubos tayo ng walang hanggan eh. Kaya ang binigay sa atin ng buhay, buhay na walang hanggan din. Kaya nga po, ang sabi po ng ating Panginoon, sa John chapter 10, verse 28, sabi po ni Lord, and I give unto them eternal life. Binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Okay? So, malinaw po yun mga kapatid, na sa ating paglilingkod nito, yung eternal salvation, yung ginawa po ni Lord, ito po ay diniklara ng Ebanghelyo. Ibig sabihin, isinulat, inilagay dito, mga kapatid, ni Pablo o sinumang mga apostol na ginamit po ng ating Panginoon. At ang kaligtasan, gawa lamang po ng ating Diyos. Ano pa po? Hebrew chapter 10, verse 14. No? Sabi po dito, He has perfected forever them that are sanctified. Kaya sabi dito, for by one offering, He hath perfected forever them that are sanctified. Tingnan nyo, kung inyo pong napapansin, meron na naman pong tinatawag na forever. No? Perfected forever them. Sapagkat sa pamagitan ng isang paghahandog, ay kanyang pinasakdal magpakailanman ang mga pinapagiging banal, no? Kasi tayo po ay binanal po ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya po, salamat po sa Lord dahil po sa kanyang ebanghelyo ay atin pong nalaman po ito, ang tungkol sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. According to the gospel, Christ did not attempt redemption, He obtained it. Tingnan niyo po, no? Malinaw po yan, mga kapatid, na ayon daw sa Ebanghelyo, mga kapatid, hindi po inattempt ng Panginoon ang pagtubos, mga kapatid, kundi, ang sabi pa po dito, malinaw po, mga minamahal, ang sabi po ng banal na kasulatan, na ito po ay inobtain ng ating Panginoon. Kaya ang sabi po dito sa Hebrew chapter 9 verse 12, malinaw po na having obtained eternal redemption for us, no? So, ano pa po? According to the gospel, the cross secured eternal salvation for all the elect. Kaya po ang kaligtasan po natin secured na. Amen po? Kaya po may mga nagtatanong, ibig mo sabihin, Pastor, pagka gumawa ako ng kasalanan, ligtas pa rin ba ako? Di ba? Oh. Yan ang karamihan ng tanong. Pastor, ibig sabihin, pag gumawa ako ng kasalanan, ligtas pa rin po ba ako? Ngayon, ibabalik ko po yung tanong. Utos po ba ni Lord na gumawa ka ng kasalanan? Utos ba ni Lord? Hindi. Ba't ka gagawa ng kasalanan? Hindi nga utos ni Lord eh. Di ba ba? So tayo, tandaan po natin, yung original sin natin, tinubos na po ng ating Jesucristo. Tama po? Pero tayo, because of our flesh, no? Nagkakasala pa rin tayo, siyempre. Wala naman taong hindi nagkakasala. Tama? Okay? Kasi ang tinubos, yung original sin natin, mga kapatid. No? Katulad nung nakaraan, yung drawing ko po, okay? Para po lamang ating maintindihan, no? Uulitin ko po yung aking drawing, mga kapatid. Okay? Uulitin ko po, mga minamahal. Yan po yan. Tingnan niyo po, dalawang bilog. Ano po nakakasala dito? Dito, flesh. Tama? Ito pong loob. Kaluluwa Espiritu, itong tinubos ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya ho, ito yung tinubos. Bakit po nakakasala pa rin ang tao? Kasi po, nasa flesh pa po tayo. Pero,
Hindi inuutos ni Lord na tayo gumawa ng kasalanan. Amen? Yan dapat ang makita ho natin. Hindi porke ligtas ka na, abusuhin mo na. Tama? Pang-abuso po yan eh. Di ba ba? Pang-abuso yung kaunawaan ng marami. Na ako, okay na ako, ligtas na ako, kaya hindi na ako dadalo. Ligtas naman ako, pastor eh. Okay na pala, hindi na ako dadalo. Hindi na ako, pastor, hindi na ako magbasa, hindi na ako manalangin. Okay, ang tanong, ang pagbabasa, pananalangin sa Lord, at pagdalo sa gawain, meron po ba yung benepisyo sa atin? Meron po ba benepisyo? Yes! Kaya natin ito ginagawa. Bukod sa benepisyo, ito po ay utos ni Lord. Amen po? Amen. Pagka bang utos ni Lord ginawa natin, matutuwa ba si Lord? Amen. Yes, natutuwa si Lord. Tutuwa si Lord, mga kapatid. Kasi ginawa mo yung kalooban niya. Tama po? Pagka natuwa si Lord, anong kasunod? Pagpapala. Blessing. Tama po? Tingnan niyo pong tao, pag natuwa sa isang tao, anong ginagawa? Binibigyan ba? Amen. Oh, di ba? Oh, how much more yung ating Panginoon? Pagka tayo gumawa ng mabuti na maayos sa Lord, ay nandoon po yan talaga ang pagpapala po ng ating Panginoon. Mga kapatid. Kasi sa buhay ko po, subok ko po yan noon pa. No? Noon pa, ang susi lamang po sa isang Kristiyano para po siya mapagpala ni Lord ay ang patuloy na paglilingkod sa Lord. Tuloy-tuloy ang paglilingkod po sa Lord, mga kapatid. Yun po ang sekreto. Upang tayo po ay laging pagpalain po ng ating Panginoon. Pero, dapat maglingkod ka, hindi sa pagpapala. Amen? Dapat maglingkod ka para sa Lord, para ikaw pagpalain ni Lord. Kasi maraming Kristiyano, naglilingkod lang para pagpapala eh. O, mali po yun. Maling motibo. Tandaan po natin, kaya tayo naglilingkod dahil para kay Lord. Amen po? Amen. Na ating pinaglingkuran si Lord at si Lord naman ang siyang magpala sa atin. Yun po ang totoong paglilingkod. Yun po ang totoong motibo ng paglilingkod po sa ating Panginoon. Okay? Kaya ho, mga kapatid, tanggalin natin sa isip natin, sa puso natin, na kapag ka hindi ka na pinagpapala ni Lord, hindi ka na maglingkod sa Lord, hindi ganon. Natural lamang ang Kristiyano nakakaranas ng pagsubok. Amen po? Nakakaranas ng long suffering sa kanyang paglilingkod po sa Lord. At ang tunay na Kristiyano, hindi lagi masarap. Tama po? Hindi lagi lechon ang kinakain. Tama po? Kumakain din po ng tuyo. Hindi mo ba? Kasi delikado, pag lagi lechon ang kakainin mo, ma-high blood ka. Hindi po ba? Pero ang tuyo, nakaka-high blood din. Totoo po ba yan? Oo. Naku, tuyo na naman. Na-high blood ang tao. Diba? Ibig sabihin po, mga kapatid, dapat sa paglilingkod sa Lord, balansyado. Tama? Bakit balansyado? Kasi po, hindi mo pwedeng pabayaan ang gawain ng Diyos. Tama? Amen. Hindi mo pwedeng pabayaan ang kalooban ng Diyos. Gusto ni Lord yan eh. Nais po niya yan eh. Okay? At hindi mo rin pabayaan, siyempre, yung buhay mo, hanap buhay mo. Tama? Pero dapat, prioridad po yan ang ating Panginoon. So sa paglilingkod, balansyado dapat. Hindi po pwede na iwanan ng isa at gawin yung isa. Kailangan gawin ng isa at gawin ng isa. Tama? Balansyado dapat yung paglilingkod sa ating Panginoon. At yun po, makikita natin ang mga pagpapala po ni Lord sa buhay po natin. Hindi lamang po financial na pagpapala, higit sa lahat spiritual, yung ating kasiglahang spiritual, yung ating pagkaintindi at pagkaunawa ng mga aral po ng Diyos, that is spiritual thing, mga kapatid. Ano pa po? Yung ating physical na katawan. Di po ba? So, napakaganda po. Napakasaya, no? At napaka-amazing po ang ating paglilingkod po sa ating Panginoon. Now, the gospel proclaims a finished work of Christ. Totoo po ba? Pinoclaim po ba ng banal na kasulatan yung natapos na ginawa ng ating Panginoon Kristo? Yes, nabasa natin kanina sa banal na kasulatan. Okay? Ano ba po, mga kapatid?
not a conditional offer. The gospel is the good news of our eternal salvation, not of means. No? So malinaw po, ang ebanghelyo ay ang mabuting balita ng walang hanggang kaligtasan, hindi na mga pamamaraan o paraan upang maligtas. Okay? Kasi po, marami talaga ngayon, nagsilipanan na, no? Magligtas ka. Diba? Inuutusan pa yung worker, no? Magligtas ka ng kaluluwa sa impyerno. Diba? Gaano katindi po yun? Di po ba? So, ito po, kaya atin to pinag-aralan para maintindihan po natin ano po ba ang purpose ng Ebanghelyo. Of course, ang purpose ng Ebanghelyo to preach the gospel. Tama? I-preach mo, ipangaral mo kung paano sila iniligtas ng ating Panginoon. Kung paano sila makarating sa tama at totoong paglilingkod sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Next, number 2, the gospel brings light and understanding to God's children. Tingnan niyo po, mga kapatid, no? Nagdadala ba ng liwanag ang Ebanghelyo? Amen. Yes. Nagdadala ng liwanag po sa atin. Nililiwanag yung mga mali nating kaisipan, binigyan ng liwanag ni Lord sa pamamagitan po ng Ebanghelyo. Di po ba? Dati tayo, saan ba tayo galing dati? Wala naman tayo dati dito eh. Tama po? Saan tayo galing dati? Sa maling aral. Sa maling pagsamba. Tama po? Okay? Kasi tayo ay sinakop dati ng mga Kastila. Mga kapatid. Okay? So, dahil po sa biyaya ng Diyos, ay dinala tayo sa liwanag ng mga salita ng ating Panginoon. At pagkaunawa bilang anak po ng Diyos. Kaya sabi dito sa 2 Timothy chapter 1 verse 10, but is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who hath abolished death and hath brought life and immortality to light through the gospel. Tingnan niyo po, immortality to light through the gospel. Malinaw po yan, no? Nagkaroon po tayo ng liwanag sa pamamagitan po ng Ebanghelyo. No? Palagay ko po, ngayon nyo lang po narinig, ito pong mga aral na ito tungkol po sa doctrine of grace. Tama po? Tungkol po sa tinatawag po na election, tungkol sa tinawag po na born again, kasi ang karamihan ngayon ang born again, ginawa na pong reliyon Di ba? Sekta. Oh. Ano ka ba? No, pagka tinanong mo, ano ka ba? Anong sekta ka? Born again po ako. Di ba? Born again ako. No? Pero dapat ang tamang sagot doon, ako po ay na-born again. Tama? Kasi hindi naman ikaw na-born again yung sarili mo Sino pong na-born again sa atin? Ang Espiritu ng Diyos. Oh. Di po ba? Kaya lahat ng mga iniligtas ng Panginoon, mga na-born again po yan. Amen po? Malinaw po, mga kapatid? Okay? So, ano pa po mga minamahal? Tuloy ho natin, mga kapatid. Sabi po dito, ay the gospel illuminates eternal life. It does not produce it. Ang Ebanghelyo ang nagbibigay liwanag sa buhay sa buhay na walang hanggan, hindi ito ang lumikha nito. Ibig sabihin, ang Ebanghelyo hindi yung cause, no? Kundi nagbigay po siya ng liwanag tungkol po sa buhay na walang hanggan. The gospel declares the victory of Christ. Tayo po ba matagumpay na kay Kristo? Amen. Tayo pong lahat tagumpay na po, no? Sa ating Panginoong Kristo. Naniniwala po ba tayo na lahat tayo tagumpay na sa ating Panginoong Kristo? Pag sinabing tagumpay, tayo ligtas na. Amen? Okay? Ginawa na po ng ating Panginoon. It brings comfort. Tingnan niyo po ang gospel
tandaan po natin, it brings comfort, assurance, and understanding to God's children. Tingnan niyo po. Kaya pag narinig natin ang Ebanghelyo, di po ba nakukomfort tayo? Tama po? Okay? Kaya nga ang iba, hindi mapigilan minsan ng comfort, di ba? Kaya, pagka hindi napigilan, pumupunta na ang comfort room. Di ba? Nakukomfort tayo ng Ebanghelyo po ng Panginoon. Paano tayo inaaliw? Napapakinggan natin, masarap, kasi salita ng Diyos. Tama po? Di ba ba? Kaya po, mga kapatid, mahalaga yung Ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya po tayo ay nagkakaroon ng mga Bible studies, no? Nagkaroon ng gawain, kasi po mahalaga yung Ebanghelyo ng ating Panginoon na lagi pong ma-feed yung ating puso, yung ating espiritu, yung ating kaluluwa, yung ating isip ng mga salita ng ating Panginoon. Okay? Ano pa po mga kapatid? It is the good news. Ang gospel po ba good news? It is the good news of what Christ has done. Tingnan niyo po, no? Ito ay mabuting balita na kung saan ang ating Paiso Kristo ay natapos na a means to obtain eternal salvation. So, huwag tayong maniwala pagka may nangangaral sa atin, pakinggan mong aral ni Kristo para ka maligtas. Hindi o. Kailangan natin pakinggan ang aral ni Kristo para tayo ma-comfort. Tama? Magkaroon tayo ng assurance sa buhay. No? Iba yung insurance, ibang assurance. Tama po? Okay? Ang insurance sa physical. Ang assurance doon sa buong buhay mo na naglilingkod po sa ating Panginoon. No? Meron kang assurance sa Lord. Okay? Kasi ang kanyang salita, katotohanan mga kapatid, and understanding to God's children. So mahalaga yung ating pagkaintindi, ang ating pagkaunawa ng Ebanghelyo po ng ating Panginoon. So, next, Ephesians chapter 1 verse 17. Anong sabi ho dito? That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Tingnan niyo po. So si Lord pa rin po, of course, ang siya nagbibigay sa atin sa pagitan ng Ebanghelyo. No? Ng wisdom, ng knowledge and revelation po sa buhay po natin. So, anong ituturo ng Espiritu ng Diyos kung tayo ay hindi nag-aaral? Tama? Anong ituturo ng Espiritu ng Diyos kung hindi tayo nagbabasa? Tama po? Anong ituturo ng Espiritu ng Diyos kung hindi tayo nagninilay-nilay na mga salita po ng Diyos? Di po ba? So, doon po yun ang gagaling mga kapatid. Kaya sabi pa po dito sa verse 18, the eyes of your understanding being enlightened. So, napakaganda, no? Yamang naliwanagan ang mga mata ng iyong puso. No? Magkaroon tayo ng enlightened. No? Sabi po ng banal na kasulatan. Okay? Ano pa? That you may know what is the hope of His calling and what the riches of the glory of His inheritance in the saints. Tingnan niyo po. Malinaw po yan na hindi lamang po magkaroon po tayo ng spiritual understanding, no? Hindi lamang po tayo, mga kapatid, ay binigyan ng kaunawaan sa ng mata ng ating puso, kundi tayo din po, mga kapatid, malinaw na binigyan po niya ng kayamanan na ating mamanahin po sa ating Panginoon. Ito po ang kayamanan na hindi po nabubulok. Di ba? Anong kayamanan ba na hindi nabubulok?
Di po ba salita ng Diyos? Tama? Nasa atin ang salita ng Diyos, hindi po yan nabubulok. Ang katawan nabubulok, pero ang salita po ng Diyos, hindi po yan nabubulok. Okay? So malinaw po mga kapatid, hindi kayang palitan, hindi kayang bilhin, no? Ang mga aral po ng ating Panginoon. This is more than silver and gold. According to the gospel, eternal life is given by God, not by preaching. No, ebanghelyo o ang ayon sa ebanghelyo, ang walang hanggang buhay ay binigay ng Diyos. Tama? Okay? Binigay ng Diyos not by preaching, hindi sa magitan ng pangangaral. Binigay po yan ni Lord. Kaya naman natin nalalaman ngayon because of preaching. Tama? Kaya natin ngayon nalaman na tayo ay niligtas po ng ating Panginoon. Kaya ang preaching of the gospel, mahalaga po yan. Kasi sinasabi mo kung paano sila iniligtas po ng ating Panginoon. Ganon din po yung buhay po natin. No? The gospel reveals what the Spirit has already done in the heart. It enlightens the understanding of those already born again. Kasi pagka hindi ka born again, hindi mo maintindihan ang aral po ni Lord. Tama? Kung hindi ka born again, sa buhay mo walang kwenta ang salita po ng Diyos. Bakit? Anong sabi po ng 1 Corinthians? Basahin po natin mga kapatid. Okay? Chapter 2, verse 14. No? Sabi po dito, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them because they are spiritually discerned. Yung natural man, ito yung ano natin, yung natural natin pagkatao. No? Natural natin pagkatao. Kaya ang sabi ko dito, ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya at hindi niya naunawa sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Tingnan niyo po, mga kapatid. Example lang, ha? Example lang ito. Okay. Tanong po. Yung baka po ba may boses? Nagsasalita ba ang baka? May boses po ba? Umuungal. Pero umuungal baka, di ba? Oh! Ganun. Pero tingnan niyo po, naintindihan po ba ng tao ang ungal ng baka? Kung ano ibig sabihin? Siyempre, hindi. Kasi baka yun, tao ka. Tama? Pero, naintindihan po ba ng kapwa baka ang kanyang pag-ungal? Yes, naintindihan niya. Magkapare sila. Di ba? Ganon din po. Pagka tayo po na born again, nasa atin ang Espiritu ng Diyos, naintindihan na natin ang mga bagay na espiritual. Amen po? Yun pong ibig sabihin, mga kapatid. Kaya natural man, wala po yan para sa kanya. Foolishness. Walang kwenta. Walang kabuluhan. Kamangmangan yan ang aral ng Panginoon. Kaya tingnan niyo po, may mga tao na niyayaya natin sa gawain po ni Lord, pakikinig ng salita ng Diyos, sa kanila, di ba, corny? Na ayaw po yan. Para naman tayong ano yan. Di ba? Oh. Di ba may mga tao minsan, bit-bit natin Biblia, tinutuya tayo, tama po? Banal yan. Di ba? Punta na sa langit yan. Di ba? Oh. Kasi po, nasa natural man sila. Pero kung ang tao na born again na, gustong-gusto niya makinig yan ng salita ng Diyos. Amen po? Tandaan po natin yan, mga kapatid. Kaya ang pangangaral para sa born again. Amen? Kasi sa mga hindi na born again, walang kwenta sa kanila yan. Basahin natin ulit ang verse 18 ng 1 Corinthians
No? Chapter 1, verse 18, ano sabi? For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Tingnan niyo po, malinaw po yan. Kaya sabi ni Pablo, sa ating binasa kanina, Romans chapter 1 verse 16, I am not ashamed of the gospel of God, for it is the power of God unto salvation to everyone. No? To the Greek and also to the Gentiles. Diba? O Gentiles to the Greek. So malinaw po mga kapatid. Okay? Kaya po ang nakikinig ng aral ng Lord, yun po ang mga ligtas. Amen? Ibig sabihin, mga na-born again. Kaya nga, kung naalala niyo po ang pinag-aralan natin nakaraan, doon po sa aklat po ng 2 Timothy chapter 3 verse 17, verse 16 up to verse 17, anong sabi doon? All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God, tingnan niyo po, para kanino yon? Para sa tao ng Diyos. That the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Kaya po, para sa mga ligtas, kasi pagka hindi ligtas, walang kwenta sa kanila ang salita ng Diyos. Amen po? So, yun po ang dapat nating makita, mga kapatid. Kaya po, kaya tayo nangangaral, kasi may mga hinirang po si Lord dyan, tama? May mga born again po dyan. Okay? Hindi lang sila nakasumpong ng tama at totoong aral sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Now, the gospel gives life, not eternal life. Eternal life precedes belief. Tingnan niyo po. Ano pong una? Eternal life o pananampalataya? Po? Anong una sa tao? Pananampalataya ba? O kaligtasan at buhay na walang hanggan? Eternal life ang una. Okay? Kasi ang faith, bunga lang po ito. Tama? Na binigay po ni Lord sa atin. Okay? Basahin po natin para may ebidensya po tayo. Acts chapter 13. Okay? Acts chapter 13. Verse 48. Sabi po dito, and when the Gentiles heard this, ano pong kanilang napakinggan? Pangangaral ng salita ng Diyos. They were glad. Diba? Nagagalak pa ba tayo pag narinig salita ng Diyos? Amen. And glorified the word of the Lord. And as many as were ordained to eternal life, believe. Anong una? Eternal life o believe? Eternal life. Di po ba malinaw po, mga kapatid? At nang marinig ito ng mga hintil, ay nangagalak sila at nilulhati ang salita ng Diyos at nagsisampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. So malinaw po, mga kapatid. No? Ang cause, eternal life. At ang epekto, faith. Pananampalataya. Kaya Galatians chapter 5 verse 22, bunga ng Espiritu ng Diyos, love, joy, peace, long-suffering, meekness, goodness, gentleness, pampito yung faith na binigay po ni Lord sa atin. Tama? So, yun ang dapat natin makita. Dapat, ano natin to, mga kapatid, pahawakan natin to kasi para tayo maging matatag sa ating paglilingkod po sa ating Panginoon. Yun po ang nagagawa ng gospel. No? Na kung saan, in-inform po tayo kung ano po ang mga aral o sinasabi po ng ating Panginoon tungkol sa kanyang kaligtasan at tungkol po sa kanyang mga nais at kalooban po sa ating mga buhay. So, number 3,
The gospel is for the conversion of God's children. No? Ang ebanghelyo, nako-convert tayo ng ebanghelyo po ng Panginoon. Kaya ang dahilan kung bakit mahalaga yung pangangaral, pagbabahagi ng salita po ng Diyos, kasi po, kino-convert po tayo from mula sa mali patungo po sa tama. Tama po? Kaya ho, dapat tayo ay sumunod doon sa sinasabi po ng banal na kasulatan. Acts chapter 20, verse 32. Ano pong sabi dito? And now, brethren, I commend you to God, and to the word of His grace. Take note. And to the word of His grace, which is able to build you up, and to give you an inheritance among all them which are sanctified. Tingnan niyo po. Tayo po'y sinangtified ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Kaya, sa Tagalog at ngayon ipinagtugubilin ko kayo sa Diyos at sa salita ng Kanyang biyaya na makapagpapatibay at makapagbibigay sa inyo ng mana sa kasamahan. Meron ba tayong mga kasama? Kasamahan, hindi ko kasamaan ha? Kasamahan. Okay? Ng lahat ng mga paging banal. So malinaw. Kaya, para hindi tayo malito, sa Biblia, dalawang klase yung word. No? Dalawang klase ang salita. Okay? There are two kinds of words, word, in the Bible. Number one, yung tinatawag po na written word. Isinulat na salita. Sa Greek word, rema. Okay? Rema. Ibig sabihin, written word. Saan po matagpuan? Sabi po dito sa aklat po ng Matthew, basahin po natin, chapter 4, verse 10. Naalala niyo po na tinempt ang ating Paiso Kristo sa bundok ng mga olibo? Sino ang nag-tempt sa kanya? Si Satan, di ba? Verse 10, ano sabi? Then said Jesus unto him, Get thee hence, Satan, for it is written. Nasusulat ho ba? Nasusulat. Thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shalt thou serve. Ito po yung tinatawag na written word. Rema. Ibig sabihin, yung Bible, yung nakasulat sa Biblia, that is a written word. Tandaan po natin, written word, sinulat. Nino? Ng mga apostol, mga hari, mga propeta, during the time. Sinulat po, binuo ang banal na kasulatan. That is written word. Okay? Next, pangalawa, yung pong tinatawag na living word. Buhay na salita. In Greek word, logos. No? Hindi logo, kundi logos. Saan po natin makita? John chapter 1, verse 1. Basahin po natin, mga kapatid. Para po maging matibay yung ating pananampalataya sa Lord. No? Naintindihan po natin yung dalawang klaseng salita. Okay? Verse 1, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sino itong Word na tinutukoy ni John? Ang ating Paiso Kristo. Verse 14. Ano pong nangyari sa Word? Verse 14. And the Word was made flesh. Tingnan niyo po. Si Kristo po ito, mga kapatid. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten
of the Father. Sinong begotten the Father? Our Lord Jesus Christ. Kaya si Lord, Word po ang tawag sa Kanya, which is living Word. Buhay na salita, mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus Kristo. Ano pa pong katibayan, mga minamahal? Revelation, chapter 19. Basahin po natin, mga minamahal. Revelation, chapter 19, verse 13. Okay? Revelation, chapter 19, verse 13. Ano sabi ho dito? And he was clothed with a vesture dipped in blood, and his name is called the Word of God. Tingnan niyo po, sa Tagalog, siya'y naramtan ng damit na winisikan ng dugo, at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Berbo ng Diyos. Sino ho bang winisikan ng dugo? Ang ating Panginoong Jesucristo. Sino ho bang napako sa krus? Umagos ang dugo? Ang ating Panginoong Jesucristo. So meaning to say, mga kapatid, dalawang klase po yung word, written word, yun sa Biblia na nakasulat, and then yung word na buhay na salita, which is our Lord Jesus Christ. Nakuha ba natin, mga kapatid? Amen. Naintindihan po ba natin? Amen. Amen? Malinaw po yun, mga minamahal, ha? Okay? Kaya pag may nabasa tayo na word of God, alamin muna natin, anong word ba ito? Written word o living word? Di po ba? So, napakaganda po, mga kapatid. Ano pa? Next. Psalms chapter 19, verse 7, tungkol po sa tinatawag na conversion. Sabi po dito, the law of the Lord is perfect, converting the soul. Take note, the law of the Lord converting the soul. The testimony of the Lord is sure, sigurado, ang patotoo ng ating Panginoon. No? Malinaw po na ang utos ng Panginoon ay sakdal. At ito po, malinaw po, mga kapatid, na ito po ay nagbabalik loob nagbabalik loob ang kaluluwa. Malinaw po, mga minamahal. Kaya po, conversion mahalaga sa isang mananampalataya. James chapter 1, verse 21, up to verse 22, sabi po dito, wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the grafted word, which is able to save your soul. Tingnan nyo, sabi ng ibang mga ngaral, lalo na mga Armenian, tingnan mo, malinaw, na kailangan ay itanim ang salita ng Diyos para maligtas ang kaluluwa. Tandaan po natin, mga kapatid, hindi po ito eternal salvation. Saan sila maligtas? Doon po sa karumihan, sa kasamaan. Okay? That is temporal salvation. Amen po? Dito po sa mundo na ating ginagalawan. At tanggapin ninyo na may kaamuan ng salita, ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong kaluluwa. Kasi po, ang tao, tandaan po natin, may kaluluwa. Pero hindi sinabi dito, maliligtas yung kaluluwa sa impyerno. Okay? Tayo, kailangan tayo maligtas dito sa kalagayan natin sa mundo. Tama? Bukod na tayo ligtas na eternally, kailangan pa rin tayo maligtas temporally dito sa mundo. Tama po? Saan tayo maligtas? Sa mga maling aral, mga maling pamumuhay, sa pagka-ignorante sa salita ng Diyos, kailangan tayo maligtas. Saan pa? Sa sakit. Tama? Sa karamdaman, sa aksidente, sa disgrasya. Kaya pa tayo nananalangin sa Lord para tayo iligtas po roon. Amen po?
That is temporal salvation. Ano ba pong sabi dito? But be ye doers of the word. Okay? At kayo, tagagawa ng salita, and not hearers only, deceiving your own selves. Kaya utos po ni Lord na tayo dapat maging tagatupad ng salita ng Diyos. Okay? It saves where? From ignorance of the gospel, error, false doctrines, and practices. It delivers from fear and bondage. Okay? It builds up the saints in their daily walk. Kaya tayo araw-araw naglalakbay. Amen po? Kaya tayo pinapatibay ng ebanghelyo ng mga salita ng ating Panginoon. Fear and bondage. No? Yung takot natin noon. Hindi po ba? Dahil nga po tayo ay naglilingkod sa Lord, yung takot natin noon, napalitan ng katapangan sa paglilingkod po sa Panginoon. Hindi yung tapang na naghamon ka ng away. Di ba? Naging matapang ka na manindigan. Tama? Ng mga salita ng ating Panginoon. Okay? Tayo, niligtas din ni Lord doon sa pagkatakot natin minsan, nung hindi natin naunawaan pa ang aral ni Lord, kung saan tayo mapunta pag tayo mamatay, di po ba? So malinaw, tayo niligtas po ng Ebanghelyo ni Lord. Pinaunawa ni Lord sa atin, at ito na ngayon, naging kampante na tayo sa buhay, na tayo pala pag mamatay, sure na po tayo sa Lord. Amen po? Sure na po ba tayo sa Lord? Amen. Mukhang mahina yata, hindi pa yata sure ang iba. No? Sure na po ba tayo sa Lord? Amen. Sure na tayo sa Lord. Doon na tayo sa Lord. Kaya huwag na tayong matakot. Hindi po ba? Hindi may iwasan na matakot, pero dapat huwag tayong matakot dahil tayo ay secured na sa ating Panginoon. Amen po? Ang kaligtasan at buhay na walang hanggan, secured na po yun, mga kapatid. Nasa Lord na po tayo. Kaya po, tayo noon ay nakakulong. No? Nakakulong po tayo noon sa ating reliyon, sa mga ginagawa natin na hindi kaya sa Lord, sa pagitan ng salita ng Diyos, nako-convert po tayo. No, naalis po tayo doon. Kaya salamat po sa Panginoon. This is experiential salvation, deliverance in time. Kaya meron tayong term na tinatawag temporal salvation or timely salvation here on earth. Okay? Yun po ang number 3, mga kapatid. Number 4, the gospel feeds and establishes the brethren. No? Malinaw po yan, mga kapatid. Ang ebanghelyo ay pinapakain. Okay? Totoo po ba yan? Saan pinapakain? Sa kaluluwa ng mga mananampalataya. Kaya ang sabi ni Lord, Matthew chapter 4 verse 4, ano sabi? Okay? Sabi po ni Lord, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Di po ba? So malinaw po yun, na ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay. Okay? Ang tao hindi na lamang nabubuhay sa kanin, sa pagkain pisikal. Ang tao hindi lamang nabubuhay sa masarap na ulam pagkain. Kundi nabubuhay din po siya sa mga salita ng ating Panginoon. Doon po yan sa ating kaluluwa. Tama? Doon po yan sa ating espiritu. Kailan pakainin natin, mga kapatid, ang ating spiritual na pamumuhay sa ating Panginoon. Okay? Kaya tingnan niyo po, mga kapatid, pagka ang tao kulang sa pagkain, ano ang nangyayari?
Mainit ang ulo. Lagi high blood yan. Gutom eh. Di ba? Oh, ano pa? Nangihina. Tama. Litang. No, ang kaisipan niya, medyo apektado. Kasi gutom eh. Tingnan niyo mga tanong lipasan. Ganun ba? Lagi lang yan ang tatanong. Diba? Kasi po, gutom. Ang pisikal. Ang spiritual natin pag gutom, delikado. Tama? Kaya kailangan ang ating buhay spiritual mabusog. Mapakain, mabusog ng mga salita ng Diyos. Hindi lamang pakainin, kundi busugin ng mga salita po ng Diyos. Pero tandaan po natin, ang isang tao na may sakit, mahinang kumain. Tama? Tama po? May sakit eh. Ganon din, buhay espiritual. Pag may sakit ang iyong espiritual, wala kang ganang kumain. Di ba? Totoo po ba yan? Totoo yan. Pag may sakit ka espiritual, may sakit mamumuhay mo, may problema ka, nananahan ka sa kasalanan, sigurado yan. Wala kang ganang kumain. Di ba? May sakit ka eh. Anong gagawin natin ngayon? Dalhin kay doktor. Totoo po ba yan? Oo. Ang doktor, tandaan po natin, binigyan ni Lord yan ng talino. Tama? Hindi ang mga espiritista ang binigyan. Okay? Kaya pag may mga sakit sa atin, huwag niyong dalhin sa espiritista. Delikado yan. Diba? Doktor ang binigyan ng katalinuhan ni Lord. Pagka ang spiritual natin may sakit, sino kaagad-agad ang ating tatawagin? Ang ating perpektong doktor. Tama? Ang ating Diyos. Tama po? Lord, nawa pagalingin niyo po ang aking buhay spiritual. Kasi bakit Lord ngayon parang mahina ako kumain? Di ba? Patawarin niyo ko Lord. Ando na ngayon ang iyong pakikiusap po sa Lord. Tama po? Para ma-renew, para ma-revive ang ating buhay spiritual sa ating paglilingkod sa Lord. And then, pagdating po sa church, sigurado, nasarap ng kain mo ng mga salita ng ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? So, malinaw po mga kapatid, ng ating perpektong doktor, walang iba kundi ang ating Diyos. Colossians chapter 2 verse 7, rooted and built up in Him, and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. So take note po, sabi sa Tagalog, na nangaugat at nangatatayo sa Kanya, at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pasasalamat. So, nagbigay po ng tibay sa atin yung katuruan po ng ating Panginoon. Amen po? Yung salita po ng ating Diyos. Kaya, dito malinaw po sa Acts chapter 20 verse 28, ano po ba ang pinapakain mga kapatid? Acts chapter 20 verse 28. Sabi po dito, take ye therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers to feed the church of God. Pakainin ang iglesia ng Diyos. Sino po yun? Tayo na mga iniligtas po ng ating Panginoon. To feed the church of God. Pinapakain ba ang mga anak ng Diyos? Yes, pinapakain ng salita ng Diyos. Kaya ang dahilan kung bakit ang ating paglilingkod sa Lord tuloy-tuloy. Kasi kailangan pakainin ng mga salita ng ating Panginoon. It grounds believers in truth. It produces gratitude and obedience. It strengthens faith and steadfastness.
the gospel is spiritual nourishment for the regenerated people. Tingnan niyo po, ito po ay pagkain ng ating kaluluwa, ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya yun po ang purpose, ang layunin ng ebanghelyo po ng ating Panginoon Kristo. Number 5, panghuli, the gospel teaches, glorifies God alone. No, nagtuturo po ang ebanghelyo, mga kapatid, na ang Diyos lamang ang ating luwalhatiin, hindi po ang tao. Hindi ang sinuman. Okay? Kaya sabi dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do all to the glory of God. So ano man daw, kung tayo man daw ay kumakain, kaya pag tayo kumakain, nagpapasalamat sa Lord. Amen? Dahil sa ating pag-prayer, pananalangin, pasasalamat, gino-glorify po natin ang ating Panginoon. Okay? Kaya kung kayo ay nagsisikain man, o nagsisiinuman, o ano man ang inyong ginagawa, lahat po ito na ginagawa po natin. Mga kapatid, malinaw po na gawin ninyo ang lahat sa kalulatian po ng ating Panginoon. Okay? All glory belongs to God, not in men. Ano pa po? 1 Corinthians chapter 1 verse 31. Sabi po dito, mga kapatid, that according as it is written, he that glorious, let him glory in the Lord. Malinaw po yun, mga kapatid. Kaya dapat ang pagpupuri lamang natin ay sa ating Panginoon. Okay? Yun po ang tinuturo ng gospel. Yun po ang tinuturo ng banal na kasulatan sa atin. Kaya ang dahilan kung bakit mahalaga yung gospel, sapagkat ang gospel po malinaw, no, sa ating pinag-aralan, yung gospel ni Lord, number 1, okay, i-review lang po natin, number 1, ang gospel ni Lord, mga kapatid, ay the gospel declares accomplished redemption. Kikita po natin yan. Ang pagtubos na ng ating Paiso Kristo, the gospel brings light, understanding to God's children. Okay, kaya nagiging karoon tayo ng kaliwanagan at kaunawaan, no, ng ebanghelyo, ng salita po ng Diyos tungkol sa ating kaligtasan at sa ating pamumuhay. The gospel is for the conversion of God's children. Okay? Yung time salvation, nakita ho natin, mga kapatid. Number 4, the gospel feeds and establishes the brethren. Malinaw po yun. The gospel teaches, glorifies God alone. So, dadako tayo sa ating conclusion, mga kapatid. Beloved, the gospel is not the means of eternal salvation. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Christ alone secured that on the cross. The gospel declares it. Tandaan po natin. The gospel declares it, reveals it, comforts the redeemed, converts them to truth, and gives all glory to God. Yun po ang nagagawa ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Nag-i-inform, nag-feed po sa atin kung ano man ang ginawa ng Panginoon sa atin tungkol sa kaligtasan at buhay na walang hanggan at kung ano ang ating dapat isa pamumuhay dito po sa lupa na atin pong ginagalawan. Purihin po ang Diyos. Nawa, pinagpala po tayo ng mga salita po ng ating Panginoon. At tayo lahat po ay